ngayon mga kaibigan, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Yaris. So ito ay 2018 model. Muna natin gagawin ay taas muna natin ito sa sasakyan. So punta tayo sa ilalim. So ito mga kaibigan yung ilalim ng ating Toyota Yaris. So ito yung kanyang oil fan ng transmission. So ito na rin yung kanyang drain plug at checking. So kapag ganito mga kaibigan na allen, ibig sabihin checking to at saka drain plug. So kapag yung 14, yung 14 mm, ibig sabihin yung drain plug lang yon. So kapag ganun lang 14 yung nandito na tornilyo, halimbawa ito 14 lang siya, ibig sabihin nun ay may dipstick. So kapag kapag yung 14 at saka may allen, katulad halimbawa dito, may 14 dito at saka mayroong allen dito, ibig sabihin ito yung drain plug at saka ito naman yung kanyang checking kapag ganun. Okay? So ang una natin gagawin ay i-drain muna natin itong langis ng ating automatic transmission. So dito natin malalaman mga kaibigan dito sa tornilyo na ito kung first time niyang makalas o hindi. So titignan ko kung first time siya o hindi. Itong tornilyo na ito, itong dalawa. So ito ay first time. Andito pa yung shield ng kumpanya. Mapapansin nyo ito. So, kuha ko ng isa dito. So, i-compare natin yung tornilyo. Ito yung kinuha ko dito sa dulo na ito. At saka, ito naman dito. I-compare natin mga kaibigan. Nakita nyo yung pagkaiba? Ito. So may kulay pa. Nandito pa yung silyo ng kumpanya. Ito dito pagbasihan. So ibig sabihin mga kaibigan ay first time pa itong makalas. So hindi pa nagpalit. Simula noong nabili, hindi pa nagpalit. So dalawa yan mga kaibigan. So 180,000 ay 190,000 hindi pa nagpalit. Ayan o. So may kulay kapag first time pa siyang makalas. Okay? Ayan, ito ang basehan dito banda. Sa dalawang tornilyo na ayun. Dito. So first time pa lang makalas. So tignan natin yung oil pan kung kaano nakadumi. So mayroon pa yan mga kaibigan yung kanyang plastic, so yung kanyang checking. So tatanggalin ko para may pakita sa inyo. So ito yung kanyang oil level flow. Ito yung nag-control sa kanyang langis kapag nag-check na tayo. Ayan. Ito. Yung kanyang oil level flow, yung checking niya. So 190 mga kaibigan, ngayon pa lang mabuksan. So tignan natin yung magnet mga kaibigan kung gaano na kadumi, kung marami na yung nakuha niyang lining na naupod. Sigurado to, marami tong dumi. So lilang natin to para hindi tulo ng tulo. So wag niyong kalilimutan to mga kaibigan na isuli kapag binaklas nyo. Kasi kapag tinanggal nyo to at hindi nyo na isuli, kapag nag-check kayo, so delikado maubos yung langis. Yan yung pinaka-importante, yung checking. At saka higpitan ng maayos ito kapag gumagawa kayo ng automatic transmission fluid. Ang dumi na ng langis.
Meron pa dyan isa? Ano pa ito? So ayan mga kaibigan, titignan natin yung kanyang ribaba. Op, tignan pa kita natin. No? Ang dumi na nga talaga. Oh. Ayan. Dito tayo. So ito yung nakuha ng magnet mga kaibigan, na ribaba niya. Yung lining. Ang kapal. Ayun oh. So sa 196,000 mga kaibigan, ito na yung nakuha niyang dumi. So ito ay yung mga lining na naupod. Kasama natin si Sir Lascano. Okay. So lilinisan yan. Tatanggalin ko naman itong strainer niya. Ito. Ang dumi rin ng strainer. Ngayon. So ito yung filter ng ating transmission. So i-set ko lang yung ating video. So dito sa filter mga kaibigan, na meron yung tatlong tornilyo para matanggal. 1, 2, 3. 1, 2, ingatan lang natin itong wire. 3. Ayan. So ayan. Natanggal na natin yung tatlong tornilyo. Galin naman natin ngayon to. May pundo pa yan na langis. So ito ay may o-ring. So ito yung kanyang o-ring. So check nyo kung may tama o wala. Okay? So ito ay good pa naman. Wala pa siyang pilipit. Tumigas na rin yung gasket. Oh. So ito yung kanyang filter. Napalitan natin. Ito yung gasket. So ito yung oil fan mga kaibigan. Linilinisan naman ni Sir Lascano. So yung gasket niya ay bakal. Ito yung magandang gasket. Ito yung sinasabi ko na kahit masubrahan mo siya ng higpit, hindi siya mabibiyak. Hindi katulad yung ano ba yun? Rubber. Yung rubber na sa mga Camry, sa mga street 6 street 6. Kung gaano kadumi mga kaibigan. So ayun, kukuhanan ko muna ng pyesa. So ito na yung ating pyesa. So ito yung kanyang bagong filter. So CVT yung recommended na langis ng ating transmission. At ito yung kanyang gasket. So ito naman yung kanyang preno sa harapan. Sa brake pad ito. Ayan. Okay. So ngayon isasalpak na natin itong bago niyang filter. So ayan mga kaibigan, tapos na nating mailagay yung kanyang filter. So isusunod naman natin ilagay itong kanyang oil fan. So ito yung bago niyang gasket. So linalinisan na rin natin itong mga magnet. Okay na? Merong dumi konti oh. Okay.
So ayan. So ito yung kanyang langis, na-transfer dito para may lagay natin dito. So, taas mo, sige. Hindi sasakit. Ito ba parang sasakit? Taga mo kaya ka ito, Kain. Wala ka pala butas dyan. Fine. Dulak. Dulak. Dapat mahaba. Ano tulan nyo? Yan, dulak. Sige. Ito nga makakaramay niya, no? Lala lang, sige. Wala na. Makikita mo naman doon labas eh. So, ayan yung ating gamit mga kaibigan na pang lagay dito. Ayan. Tapos ito naman. So, naka-battery para masip-sip niya yung ETF papunta doon. So, hindi kasi natin pwedeng gamitin ito mga kaibigan kasi pang WS ang nakalagay. So, hindi pwedeng maghalo yung WS at saka CVT. So, iba kasi yung viscosity mga kaibigan. Baka magka-problema pa. Ayan, malapit na. Nabomba ba ba? Nabomba. May lakas yung battery. Paubos. So, ayan mga kaibigan, tapos na natin malagyan. So, pagkatapos natin malagyan mga kaibigan, ay balik naman natin itong kanyang fill plug. So, FA, ibig sabihin CVT yung kanyang langis. So, dito makikita yung recommended na langis. Okay? So, balik ko lang itong kanyang fill-in plug. So, dito yung banda sa gilid. Ayan. Para masip-sip niya talaga. So ayan mga kaibigan, tapos na tayo magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Yaris. So ang huli nating proseso ay mag-check tayo ng kanyang langis. So paandarin muna natin itong sasakyan, painitin at saka tayo mag-check ng kanyang automatic transmission oil. Katulad pa rin dati mga kaibigan yung proseso na ginagawa natin. So kapag mapainit nyo na, mag-shift kayo ng drive at saka reverse. So kapag katapos nyo na yung ganung proseso, saka naman kayo mag-check ng kanyang transmission oil. Paandarin na natin itong sasakyan. Hintayin lang natin mawala yung mga ilaw sa dashboard. Ayan. Start. So painitin lang muna natin bago tayo mag-shift ng drive at saka reverse, okay? Makikita nyo naman doon naka-blue. So ayan mga kaibigan, tapos na natin mapainit. So mag-shift naman tayo ng reverse at saka drive.
So pakiramdaman nyo lang yung shift ng inyong transmission kung ayos o hindi. Kung may kaldag o wala. So ito ayos, good. Drive. So, bitaw sa preno, yan. Reverse. So mararamdaman nyo lang mga kaibigan kung may kaldag. Pag malakas yung kaldag mga kaibigan, ay i-check nyo ulit yung o-ring ng inyong filter. So baka napilipit lang yon, o di kaya hindi maayos yung pagkalagay. So ito good. Ayan, walang kagaldag-galdag. Reverse. Ayan. Drive. Good. Tayo sa manual. Primera. Drive. Neutral. So ayan mga kaibigan, tapos na tayo sa proseso. So patayin nyo yung aircon kapag nag-check na kayo ng automatic transmission fluid. So mag-check na tayo ng kanyang langis. So hayaan lang natin nakaandar. So kapag nag-check tayo mga kaibigan ay dapat nakaandar itong makina. Hayaan lang natin na nakaandar ganyan. Okay? Mag-check na tayo ng automatic transmission. Yeah. Okay. So itaas lang natin itong sasakyan. So pakiramdaman nyo dito kung mainit na o hindi. So ito mainit na. Good. So dito yung kanyang checking mga kaibigan. So kapag walang lumabas dito, ibig sabihin kulang yung ating langis. So dapat may lalabas dito para ma-check natin ng maayos yung langis ng ating transmission. So kapag walang lumabas, tulad ng sabi ko, kulang. So kapag mayroon, good. Wala. So, ibig sabihin mga kaibigan ay kulang yung ating automatic transmission fluid. So, kapag ganyan, dadagdagan natin hanggang may tumulo dito. Okay? Kulang. So, ganun lang mga kaibigan. So, kapag may tumulo na dito, mamaya dadagdagan namin, ay ibig sabihin good na yon. So, kapag ganyang kulang, so ito mga kaibigan, dadagdagan natin para may lumabas sa kanyang oil level flow, sa kanyang checking. So ito. So kumuha ko ulit ng isa. So ito kasi mga kaibigan, iniwan nila kagabi. So magdamag na hindi umandar. Kaya ganon. So kapag gusto nyong masimot talaga yung automatic transmission fluid ng inyong sasakyan ay dapat wag nyong paandarin, magdamag, saka kayo magpalit. Kalahati lang. Okay, kalahatiin mo. Tapos ibigay natin sa customer tong sobra. Okay. So dagdagan lang natin ulit yung ating langis. Balutan natin ito ng tissue. So ayan mga kaibigan, tapos natin malagyan. Papanda rin natin ulit itong sasakyan, saka natin check. Pag mga ganito kasing sedan, isa lang talaga yung kanyang langis. So 4 liters. So ito kasi ay iniwan dito
kagabi hindi siya umandar, buong magdamag na hindi umandar. So ayan mga kaibigan, napainit na natin at mag-shift na naman tayo ulit. Reverse, drive, good, yan, good. So pakiramdaman nyo lang. So mag-check naman tayo ulit. So dapat may tutulo na dyan. So kapag walang tutulo ulit, dagdagan na naman natin. So check na natin mga kaibigan. So dapat may tutulo dyan. Dito. Init. So ayan. So ibig sabihin mga kaibigan, good yung ating transmission oil. Hintayin lang natin na lumabas yung hangin. So dapat mga kaibigan, ganyan may tutulo kapag nag-check kayo. So hintayin lang natin na lumabas yung hangin para ma-check nyo ng maayos. Ganyan ang inyong gagawin na proseso. Ayan, o. Magkakongka na siya. Pitik-pitik na. Ayan. Ayan, hangin na yan. Yan, so kapag ganyan na, yan, so kapag ganyan, okay na yan. Asan lang natin. So ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluids.